Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Ayan, amusing morning mga ka-DIY master natin dyan. So, kamusta ang araw natin? Ito na naman tayo, panibagong araw at panibagong vlog na ituturo na naman namin sa inyo. Basic tutorial, simple lang po sa iba, sa mga marunong, pero sa mga walang alam, napaka-importante ito. Ayan. So, pasalamat muna tayo sa mga patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa channel natin, YouTube channel, at pati na rin sa Facebook page, Burntam HPT TV also. Ayan, so paki-like at share nyo tong video na to para makatulong sa iba. At syempre, paki-hit na rin yung notification bell para update ka sa mga next videos natin. Okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo at shoutout muna natin. Analos Vlog, baka makalimutan natin, paki-subscribe na rin. Ayan, so, ayan, sa mga gumagamit ng sasakyan natin, mapa SUV, sedan, APB, MPV, sa lahat ng klase ng sasakyan. Ayan, so nandito tayo sa Pajero natin sa ngayon. So meron tayong basic tutorial na ituturo sa inyo. Napaka-importante ito kaya huwag kayong maglilipat ng channel. Okay? So may brief history lang po tayo mga ka-DIY. Ngayon, nung once na, yung one time na bumabiyahe tayo sa, siyempre sa labas, merong bumubusina sa atin. So nagtataka ako bakit bumubusina. Kaya nung napag-alaman ko, bumaba ako, chinik ko yung sasakyan, kung ano yon. Pinatingin ko sa tao ko, nakita na hindi na po pala gumagana yung brake lamp natin, yung tail lamp natin, okay? So, ang problema natin dyan sa mga ganyan, ganito lang po. Tuturo ko sa inyo. So, we have here a Pajero 4M40. Ito yung car model natin sa ngayong araw. Ayan. So, ito yung brake lamp natin. Ayan. Napaka-importante po na dapat gumagana yung preno natin. Siyempre nakasakay tayo sa loob, hindi natin yan nakikita kung gumagana. Pati yung reverse lamp natin, ma-observe natin yan na gumagana ng reverse lamp pag gabi lang. Nakikita natin na lumiliwanag yung labas sa likod. Pero itong brake lamp switch, madalang po natin makita to na umiilaw. Okay? Nakakakita niya nasa likod mo. Pare, ganito, yung nasa likod mo, yun ang nakakakita. Napaka-importante na gumagana po ang brake lamp switch kasi siyempre pagka pumipreno ka at wala kang brake lamp switch, mababangga yung nasa likod mo kasi minsan sa traffic nakatutok sila. Okay? So, para malaman nyo yan, kung gumagana yan, dapat merong tao sa labas na magtitingin yan. Uutusan ka. Or pag sa gabi, ipipreno mo yan. Pagka lumiwanag ng parang kulay red yung likuran mo, gumagana pa po siya. Kaya lang, ang problema sa atin, sabay na, nagtaka ako kasi sabay na hindi gumagana. Akala ko kasi nung una lang, isa lang po yung hindi nagana. Pagka isa lang po ang hindi gumana, kasi apat to 1, 2, 3, 4, tapos meron pa dito sa taas yung third brake lamp na tinatawag nila. Sa lahat ng sasakyan, meron na po yun. Ngayon, pagka isa lang po ang hindi gumana or dalawa lang, parang dito sa left side, ang i-check nyo po doon, yung bumbilya. Paano may check yung bumbilya? Siyempre, tatanggalin nyo tong assembly na to at i-check nyo yung bulb niya. Okay? Madali lang naman palitan yon. Ngayon, pagka sabay na ho siyang hindi gumana, lahat na po yan, na brake lamp switch yun, lahat ng bulb na yan, ito lang po ang may sala dyan. Tara. Ito po mga ka-DIY, pakita ko po sa inyo. Diyan po sa loob. Pagka inaapakan mo tong brake pedal, yan. Ito, yan mismo. Ito, yan dito. Yan. Dapat ho, gumagana ho ito. Yan o. Ito po, itong bagay na to. Sige, pasok mo. Ito. Ito yung niya, wire niya, tapos ito yung brake lamp switch. Pagka inaapakan mong ganyan, bumibitaw yung, yan, tumutunog o. Bibitaw dapat yan, tapos lalabas yung parang button niya, saka siya magre-red doon. Gagana siya. Ngayon, pagka ganyan, hindi pa rin siya gumagana, ang gawin nyo lang po, may tornilyo, may bolt ito, adjustan nyo lang siya. Dapat to kasi pag inapakan mo to, maghihiwalay yun, hindi siya kakapit. Yung button, tapos doon sa itong ng pedal, sa bakal niya, dapat pag inapakan mo to, maghihiwalay siyang ganyan. Ngayon, pagka hindi po siya maghiwalay, hindi po talaga yun, hindi po talaga iilaw. Ang mangyayari dyan, a-adjustan mo lang to, yung dito, yung nut. Pero pag kahit na nang adjust mo, hindi pa rin nagana, ang problema na po niyan ay yung mismong brake lamp switch. Okay?
Ayan mga ka-DIY, so ang itsura po ng brake lamp switch, ganito po. Pero iba-ibang klase po yan para sa iba-ibang sasakyan. Okay? So ang nangyari niyan, bumili po kami sa auto supply ng brake lamp switch. Ganyan po ang style niya, ng binili natin. Surplus Japan po iyan. Dalhin nyo lang po yung sample. Ito po yung sinasabi ko mga ka-DIY. Inarative ko lang po. Yan. Ito yung sinasabi ko na button. Pag nagbe-brake pedal ka, inapaka mo yung brake pedal, maghihiwalay yan. Kasi ang ano niyan, ganyan po yan. Nakalapat po siyang ganyan. Pag inapaka mo yung brake pedal, aangat yung gaganyan, di ba? Maghihiwalay yan para gagana yung preno sa likod, yung ilaw. Ngayon, pagka hindi po siya gagana, i-adjust mo lang to para lumapit. Adjust mo lang to. Pero sa kahit anong adjust mo dito sa bolt sa ano na to, nut na to, wala pa rin. Ang may problema na talaga itong switch na. Lalo na kung grabe yung init niya. Normal naman po sa mga sensor o sa mga switch na ganito nag-iinit. Pero pag hindi na normal yung init, ito na po yung may problema. Okay? So, ito nabili natin ng 200. Ayan, wala pang pamasahe dyan pag sa, syempre sa bayan. More or less sa Shopee, Lazada, DIY, Handyman, Ace Hardware. I-check nyo kung meron. Dala lang po yung sample. Kasi pwede naman to, kunwari ito, dalawa yung ano niya. Pwede mo namang ito lang ang gamitin. Kasi iba-iba ito. Ito din yung isang sample, oh. Yan. Dalawang wire lang naman po yan. Ito, may problema na rin to, naglulus na rin. Lahat po yan may ganyan. So, ito lang po yung papalitan ninyo just in case na hindi na po umiilaw lahat yung brake lamp mo sa likod. Okay? Apat po yan na sabay-sabay. Pag sabay-sabay po na hindi umilaw yung brake lamp switch, yung brake lamp, ito na po ang may problema. Palitan nyo na po ng brake lamp switch. Pero kung makuha pa po sa pag-adjust doon sa nut, itong nut na to, pwede pa, try nyo. Dapat may kasama kayo kasi dapat may tumitingin sa likod kung umiilaw po siya. Parang ganyan. Ganyan, oh. Pipinutin mo ganyan, i-check mo kung umiilaw pa. Pakita mo doon. Umiilaw pa ba? Wala. Yan. Yan, nagluloko siya, nagluloko. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin. So, ang pagpapalit dito mga ka-DIY, tatanggalin mo lang to. Ito. Gamit ka, ang tools dito ay size 14. Ayan, size 14 po yan, luluwagan natin. Pero tatanggalin muna natin siya dito sa may sakit. Ito. Tapos, yung nut, luluwagan natin para matanggal. Ito dito. So, standby muna. Sige. So, ganito po yung tatanggalin natin mga ka-DIY. Nilagyan ko na po ng flashlight para makita nyo po. Ito, nauna na po natin tinanggal ito yung sakit. Tapos, ito na ho mismo yung tatanggalin natin. Ito. Para matanggal natin yan, luluwagan ho natin itong nut na to. Ito para makita nyo. Ito yung nut. Ito. Tatanggalin natin yan para mahila natin to, mailabas natin. So, ang gamit niyan is size 14. Ang mangyayari talaga dito, siyempre, hihiga ka dito para mag-DIY ka. Okay? So, ayan, malapit na hong matanggal mga ka-DIY. Ikot-ikot pag naluwagan na ho yung bolt, ikutin nyo lang yan. Ingat lang kayo, baka may magalaw kayong ibang mga wires dyan. So yan, natanggal na ho mga ka-DIY. Ganito po ang itsura niya. Ilabas natin. So ganyan po ang itsura ng yan, brake lamp switch. So ito yung naglulus na rin ho ito. Actually ginawa na natin ang paraan yan. Yan o. Kasi yung wire na isa dito napatid nung una. Kaya ginawa natin ng paraan. Ngayon, hindi na siya talaga bumigay na sa katagalan na rin. More or less 3 years na rin ho ito. Actually, madalang ho masira to. Kaya lang, siyempre, minsan sa vibration, kaya lumuluwag-luwag. Ganyan. Tapos ito, yan nagluloko na rin to. May sign na siya ng burn. So, papalitan na rin ho natin. Okay? So, ayan mga ka-DIY, itong brand na ho na to ay, ayan, Maruzen brand. Kung makikita nyo ho sa video. Kung kukrus up natin. Maruzen brand. Iba-iba hong brand ito. Ayan, napapatid na pala tong isa din dito na wire niya. Dito kasi ginawa na natin ng paraan. So, definitely mga ka-DIY, ang gagawin natin dito kasi wala ho siyang sakit. Puputulan natin dito. Tapos yung sakit na to ay kukunin natin. Okay? Parang ganyan ho siya. Tapos ito ang ilalagay natin doon. Ito na po ipapalit natin. Surplus po ito. Surplus Japan. Hindi ho ako bumili ng replacement. Kasi ito po kasi ay replacement lang po.
Ito, nasa 150 lang po ito. Okay, so standby. So ayun mga ka-DIY, ito pala ay hindi na natin kukunin. Pero hindi pa muna natin ito tatapon kasi baka magamit pa natin to sa ibang sasakyan o sa ibang araw. Ito, tatanggalin na rin natin to kasi mayroon na rin mismong sakit dito. To try natin kung gagana. Ito, meron na siyang kasi siyang mismong sakit. Yung iba kasi ng mga replacement, wala ho silang kasamang sakit. Ito meron na. Ito yung original sa sakit niya. Ayan, hanapin nyo lang to para siya mag-fit. Parang ganyan ho ang isura nito. Ayan. So, tignan natin doon. Pipindutin natin parang ganyan kung gagana na siya doon. Check mo. Sa likod. Ha? Oh. 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 Okay. Tara. So, ayan mga ka-DIY na napatunayan natin na gumagana ho ito. Kasi nung binili ko po ito, ay chinik na rin na po namin doon sa mismong pinagbilan ko. So, okay naman to. Kaya ang gagawin natin ay ilalagay na po natin to. Papalitan natin. Sa pagpapalit po, ayan, ilagay nyo rin po yung sakit dito. Pero mas maganda na mamaya nyo na lang ilagay pag nailagay nyo na lang yung ito muna ilagay nyo kasi pag nilagay nyo, iikutin nyo rin ito. So, maiikot at maiikot itong wire. So, mamaya para hindi na ho siya mapatid. Okay, so sa paglalagay, ganito lang ho mga ka-DIY po ito. Yan. Nakikita ba sa camera? Kita? Ayan. Pasok nyo lang po ito ganito. I-shoot nyo lang. May nut na po kasi dyan na nakaabang. So, ganyan lang po ikutin nyo muna. Okay? Ito yan. Ano na hindi. Hila. So, ay mga ka-DIY, binabalik na ho natin. Ito po yung surplus na nabili ko. Surplus Japan. So, ganyan ho dapat, oh. Pag bibitaw ka, dapat hindi ho sila magdikit. Pagka nag-brake ka po ng ganyan, napaka mo yung brake pedal, dapat ho nakaangat ho yan. Kasi dyan po siya gagana. Pag nakaganyan ho siya, tinutulak niya ho itong brake lamp switch, dapat hindi ho siya nagana. So, try muna natin sa pinakamaganda. Yan. Tapos, kung okay na sa inyo yan, yan. Kung okay na po sa inyo, sa kanyo ito, ihigpitan itong size 14 na nut dito. Para ho hindi ho gumalaw-galaw ito. Kasi nagkakaroon ho ng vibration. So, pakicheck sa likod kung okay na. Nakapreno ba yan? Ah. So, ayan, hinihigpitan na ho natin mga ka-DIY. Tapos, nailagay na rin natin yung sakit. So, ganyan ho yung itsura niya. Yan, size 14 ho yung ginamit natin. So, dapat ho ganyan. Pagka nagpipreno ka, umaangat ho ito. Hindi ho sila nagdidikit. Para na sa ganun, gagana po yung brake lamp nyo. So, i-check mo nga doon. Ah. 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 Tagalog. Ah. 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 Sorry ka na. Okay, pakita mo dito. I-fix ko. Sabi mo kung okay na. So, ayan mga ka-DIY, napatunayan na ho natin na okay. So, ang gagawin na ho natin ay ipipix na ho natin to. Hihigpitan natin yung nut dito. Ayan. Para sa ganun, hindi na ho siya umaalog-alog o gumagalaw-galaw. Para hindi na ho maglulus yung contact. Okay? So, ganito lang po yun. So, ito yung mga napagpalitan natin mga ka-DIY. Tinanggal na rin ho natin yung sakit doon isa. Tapos ito, wag nyo muna itong itapon. Baka magamit nyo pa sa ibang bagay. Okay? So, hoping na may natutunan na naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon mga ka-DIY. Yung process na ginawa natin sa ngayon, kung yung pagpapalit ng brake lamp switch ay applicable po yan sa lahat po ng mga sasakyan. Sa pagdadiagnose o pag-troubleshoot kung hindi po nagana yung brake lamp switch, brake lamp nyo, ang unang-una nyo pong umpisahan ay doon po kayo sa basic kung saan makakatipid po kayo. Unang-una, check nyo yung valve. Pangalawa, yung fuse. Pangatlo, yung mga wirings natin. Pang-apat, pag hindi na ho talaga nagana, na-check nyo na yung fuse, valve at wires. Ang check nyo na po ay yung itong ano niya, brake lamp switch. Katulad ng ganito na pinalitan natin. Yun na po yung pinaka-last resort para ho makatipid kayo. Dahil dito sa HPT, sharing is? Ayan, ingat po kayo. Disclaim ko lang po sa pag-DIY. Dalawa ho ang meaning ng DIY sa amin, do it yourself at destroy it yourself. So disclaim ko lang po ulit sa mag-DIY kayo, do it at your own risk. Ayan, maraming salamat ho. Sana ho lagi nyo i-check yung ilaw nyo sa likod, yung preno kasi para ho iwas disgrasya tayo. Pag hindi ho kasi yan umiilaw, umaandar ka, bigla ka nagpreno, hindi umilaw,
baka mabunggo yung sa likuran mo, kasalanan mo pa. Okay? So, bawal din yan sa LTO na walang brake lamp o hindi gumagana. Maraming salamat po. To God all be the glory and burn time. Signing off.